Sa harap naman po ng mga banta ng illegal trafficking at mapanlinlang na recruitment sa mga overseas Filipino worker, patuloy na pinaiigting ng Department of Migrant Workers ang pagbabantay at pag-aksyon kontra sa illegal na employment schemes. Si Sofia Potenciano sa detalye. Ikinababahala ng Department of Migrant Workers ang umano'y recruitment ng mga seafarers sa tinatawag na shadow fleet. Ang shadow fleet ay tumutukoy sa mga sasakyang pandagat na hindi rehistrado, may kaduda-dudang dokumento, hindi malinaw ang terms of employment at hindi rin accredited ng DMW. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maaaring mataas ang iniaalok na sahod sa ganitong uri ng trabaho. Ngunit walang kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga tripulante, gayon din sa insurance, medical coverage at iba pang benepisyo. We are faced with a situation where even seafarers themselves can be processed or deployed, even in a worst case scenario, trafficked to the detriment of their safety and well-being, working and living conditions nila on board. Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng kagawaran ng 24 na ship captains na umano'y konektado sa shadow fleet. Hawak na rin ng DMW ang listahan ng mga ito at target na makausap ang kanilang mga kaanak para sa karagdagang impormasyon. Yung safety nila, hindi tayo sigurado. So yan ang mga perils ng pagiging kabilang ng shadow fleet. Sa ngayon, humihingi ng karagdagang oras ang ahensya upang masuri ang pinag-ugatan ng issue at matukoy ang posibleng kalagayan ng mga Pilipinong marinong sangkot dito. Iginiit ng DMW na seryoso ang sitwasyon at gagawin lahat ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga OFW. Huwag po kayong papatol sa mga arrangement na hindi dumadaan sa DMW. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.